Si Tito Aga. Sa tunay na advokasya. Advokasya. Habok nga ni nato sin violence. Ang panawagan nato magkasararo. Ano? Tapos ikaw ang mahimo sin panormatum na magpapakaladkad man san dugo sang kapwa mo tawo, magraraot man san sistema sang pamati san publiko, ano? Sa paagi sin mga istorya na magpapalawak san sa ato kamlatan. Advokasya. Advokasya. An advokasya ni Tito Aga, mamati na kada Sabado didi sa New Gen FM 100.7. Sa ato ini, matik na. Ayan, oras sa bilog na Pilipinas, 39 minutos po makalihis ang alas 10 pagka-morning. Of course, minasaludar gihapon tabi sa iyo ang programang advokasya. Siyempre, makakaiba na nato sa ere. Dahil iba warasin iba. Kung yan masingon yun ang servidor. Tito Aga lang tabi. Aga na minauli. Aga na minahali. Baga na-imagine ko naman si Idol Bert Hidayaw. Kung nagkokomentaryo na naman. Ayan, maaga yung ating mga... Uy! Someone is watching from the United States of A. Hello po kay Ma'am Janice Ateling. Maaga silang nag-log-in. Siyempre, good morning din kay paring Marvin De Castro. Hipit. Ayan. Hello. Ayan, pasensya na po. Baka magtanong kayo. If you have observed for the past siguro 3 Saturdays, una nung nag-guesting ako kay Sir Buds, nakadilawan tayo noon. Dilaw na dilaw. Dilaw yung t-shirt. Dilaw yung wristwatch natin. Dilaw din yung sombrero natin. Noong last Saturday, kulay BBM naman tayo. Nagre-react agad. Ayan, naka-red ako na cap, red na watch, and of course, red na t-shirt. Kasi ganun po yun. Color coordinated. Hindi nyo alam, hanggang sa underwear, ganun din yung color ko. Kung anong color ng tawag dito, tuloy idol. Morning kay Papa Onid. Ay, happy birthday pala dun sa, ang daming nag-greet mga celebrities. Kay Sir Jomar Hersania. Pati si Ann Curtis. Mukhang si Ann Curtis. Kasi may Curtis sa mukha eh. Tsaka kasama si Sam Kilmi. Kung anong kulay ng cap, yun din yung kulay ng brief ni Papa Onid. Siyempre, di wala tayong cap ngayon. Di wala ding sinelas. Alright! Hoy, pa-shoutout kayo ng pa-shoutout. Eto bago tayo magkasundo. Shoutout kayo ng shoutout. Di man kayo nagsasubscribe sa YouTube channel ni Tito Aga. Ay, pa-subscribe na, pa-like and share ng YouTube channel ni Tito Aga. Just look for Advokasya TV. Yan, hanap na lang po Baka naman, unti lang. Pa-like and share na lang mga lods. Para naman po, mas marami po tayong nakakakwentuhan, nakakahuntahan. Uy, si Mama! Hello po, nanonood yung mami ko. It's so awkward. Baka magalit yung mami ko. Si Ma'am Divine of Zoom. Hello, Mami. Donya Dubina, Beauty of Zoom. Ayan. Baka na-conscious na tuloy ako mag-comment. Baka papaluin na naman ako nito. Ay, nako. Uy! Ayan, pa-shoutout po kay Ma'am Kaye Chan. Kyle Janil Chan. Yan, pagka bibili po kayo dyan sa, ewan ko ba, LCC yata, Mr. Donut, bili ka Mr. Donut. Hello, boss. Opo, bye-bye. Paalis na po si Sir Yami. Ayan, mga idol yan ni Tito Aga. Ever since the world began. Sila po yung mga naging, panalmingan natin. Sila yung mga naging inspirasyon natin.
Marami tayong mga ano na talagang sabi nga haligi. Ha? Kung pag-uusapan mga huntahan tungkol sa ikauunlad ng ating bayan, marami po tayong nakasamang magagaling na tao. Alam nyo, ang Bulan, marami ho tayong naalala ko dati nung elementary ako, dyan sa Zone 5, meron pong tinatawag dyan na House of Common. Sila Boss Boss Totoy Porcalya, si Senyorito. Ay, belated happy birthday pala kay Sir Totoy Porcalya. Love you, idol! More birthdays to come. Good morning, Tito Aga. Kan Ma'am, ano yun? Pag-greet kan Ma'am Cecil Azur ng happy birthday from Sir Bads and family. Ayan, basahin ko na. Dito muna tayo. Saan na ba tayo? Sabi ni Sir sino ba to? Ray Gogolin, sabi Tito Aga, pa-shoutout man po sa mga garbage collector. Ayan. Ito yung mga idol ko, dapat lagi itong sina-shoutout, ha? Pa-shoutout naman po ng mga garbage collector ng LG Bulan, kina Renato Estillier. Ayan, itong si Renato Estillier, ito yung dating world champion to eh. Kay Sir Rolly Gaton, George, ano to? Hindi ko makita. George, sino to? George Hitana, Jason Del Luzon, Peter Del Luzon, and Larry Tubale. By the way, belated happy birthday kay Mayor Mio Almoguera Gordola. Yan. Happy birthday, Mayor! Sabi naman ni Rare Gamis, kapuhunong ka, grabe naman ni Rabakong ko na iniya. Mayon ka doon pa din na sundang masyan umal. Thank you, idol. Kahit ano. Ayan, may re-report pala. Ayan, may papasok na report. Nasa linya po natin mga kasama, magbabalita ali sa luwasan. Siyempre, ang kaupod po nato, Sir Leo Guan. Pasok! Yes, good morning, Tito Aga. Good morning man sa nagbabarsi sa programa mo. Yes, Sabado. Kanina, Tito Aga, nagpegwa sa activities. Hello? Okay. Medyo, ano yung signal natin? Hanap ka muna, boss, ng magandang signal. Hello? Yes. Okay na. Clean up drive sa Kahalabaan, Sandagat, Seashore, San Barangay Nararan. Siyempre, inisayo ba kanina programa sa lokal na gobyerno sa Bulan, headed by sa Mayor Dora, sa probinsya San Sorsogon. It was clean up drive, kaupod man ang mga barangay officials, Fortis at inibot nagtapos sa alas 10 na sa naga, niyan, kung nag-ano naman ang nagsuporta sini na clean up drive, coastal clean up drive, didi sa barangay Inararan, Tito Aga. Kaupod man ang mga barangay officials, mga kagawad, Fortis, niyan, mga residentes sa barangay Inararan. So, siyempre, sa suporta mas sa ato Vice Mayor Cheska B. Robles, Ibupal Ramil Robles. So, yan muna ang report nato niya pagkaaga kunhain, katatapos lang sa amo sa barangay Inararan, coastal clean up na programa sa Kanlungan Organization. Mahapat ko lang tabi, Kalayo? Yes? Nagsabay ba tabi doon ang sa ako gwapohunon na padihon na barangay treasurer, si Sir Johnny Bon, naimod mo tabi? Yes, tama ka, Tito Aga. Buong barangay official sa barangay Inararan, Tito Aga. Matibay talaga. Hala, maraming salamat po sa grupong Kanlungan, at sa inyo pong mga opisyales at sa lahat po nang nag-participate ng Barangay Clean Up Drive dyan po sa Barangay Inararan. Maraming salamat, kasamang Leo Guan. Salamat, Tito.
syempre kay Vice Governor Jun Escudero. Ito susubukan kong alalahanin yung ating mga board member ng first district. Nasa second district tayo. Pero let me, alalahanin ko muna. Siyempre yung floor de boto yata dyan, si board member Ryan Juneda. Siyempre si board member Melia. Si board member Ed Atutubo. Siyempre yung aking pong butihing classmate dyan, si board member Chuck Rubiano. At of course, board member Nini Ravanilla in no particular order mga kapatid. Siyempre ang ating pong ABC Provincial President, si Bukal Joart, ano ba apelyido ni Bukal Joart? Inano, ayan. Ang SKPF, hindi ko alam yung bago ngayon, SK Provincial Federation President. Dati kasi, si Bukal, tawag dito, Roxanne Escanilla. Kaso, nag-run yata ito bilang konsihal ng bayan ng Gubat, kaya yung vice president yung pumalit o nagsalida. Kaya lang hindi ko pa gaano kilala yung idol natin. But anyway, hello sa iyo, sir. Mga board member natin dito sa second district. Of course, si board member Ramil Robles. Siyempre si board member Johnny Guisayco. Siyempre nandyan din po si board member Boyti Doma. Siyempre andyan din po si board member Jun Ong. Ayan, tsaka yung isa si Bukal Anyonebo yata. Yata talaga. Morning kay Sir Watsay. Oy, si Sir Reynan. Good morning sa sir. Si Ma'am Art. Pa-shoutout naman po sa mga kabats ko sa Chinese school. Ayan. Yan po ay galing kay Ma'am Arlene Tosorero. Ayan. Si Kuya Jekan, pa-shoutout po kay Estelito na may sinisinsil San Siminto. Sorry. That's just how I laugh. Medyo ini-enjoy natin. Alright. Katakod san balita tabi sinin ini na clean up drive doon po sa mga karamanghad nato sa grupong Kanlungan, initiated by grupong Kanlungan, of course participated by no less than the barangay officials, diyan po sa pamumuno ni Kapitan sino ba yung sa Inararan, si Bihison, ayan, si Prime Romel Bihison. Parang alam po dyan yan sa parang nagmamarites to si Ma'am Mauri. Sorry. Parang may alam ka. Anyway, andyan po ang ating pong mga barangay officials dyan. Napakagagaling. Siyempre, sa kumpare ko dyan, si paring Juni Bon, kay barangay treasurer, Salamat po. May po ang insasabi nato, mga karamanghod. There are so many things, kung imudon ta po ang problema sa kinabaan. Talagang, there is no other way kundi marealisar mo kung ano kasakit o kapagal ang buhay sa tao. More or less, mamamatian mo ang agrangay sin kadaghanan dahilan sa nararanasan or ang pag-agi talaga sa kinabaan, our world, mga karamanghod, diri ini paraiso. Ang day-to-day life sa kada tao, sa kada individual, it's always a struggle. Parang uradlaw kita, nakikipaglaban, nakikipaghamok, nakikibaka. Sabado niyan, may baka. Paano tayo napunta ron? Pero may kita may challenges sa buhay. Pero kung ang pupukusan nato ang pagreklamo, kung pirmi na lang ang pag-iintindiho nato, ang problema sang kinabdan, problema na nga, di problema mo po, di may problema kan, paluin kita, makita mo. But the reality, kung adalan mo ang sitwasyon nato, what else can we do? Talagang, it's a harsh world out there.
diri ini kumbaga pasayon-sayon na life. Even ang well, siguro, when you talk about the wealthy 1% of the world, na sabi, mga nangaturog na ini sa mga ginto, siguro, ako tinisting ko yun sabi, mga natuturog na naghigda na sa kwarta. Pag una niyo sa paghigda sa kwarta, masayon, tinisting ko yun sa panahon. Diri diyan siyang paghigda sa kwarta. Paano ang tinistingan ko? Sinsilyo. Makulog sa likod. Siguro kung papel man yan to, di medyo magayon mang kota. But anyway, it's not that easy. The reality of life, it was never meant na maging masayon ang buhay to sa kinabuan. Kasi kung pasayon-sayon man lang ang life, well, probably it's no life at all. Kung wala challenges ang buhay, kasi sabi nga ni nato, you can never taste the sweetest things in life hanggat di mo ngayon natadihan ang pinakamapait. So you have to understand, kung ang ugali nato, kung ang individual, ang magiging ugali na lang nato, magiging parapuna, tigitan tino, ay, ang kapitbahay ko, sugad sini. Ay, ang barangay official may mga buang. Ay, ang government officials namo, ang national government, sugad sini. You start to become, minsan makamumundo yun Unfortunately, mga kamanghod, ang mga sugar, sini na klase sa negativity, bagain ang virus, makasugon makatapon. Diba? Imagine in a community, sa magayuno na komunidad, magbutang ka doon sinsaro na negatibo ang pamati or adlaw pag imud mo, daugpan mo rosdot na kuto. Ikaw bagan magiging morosdot ka naman din. But if you would always appreciate, sabi nga ni sino ba ito na Miss Universe nato? Ang last nato na Miss Universe, papaunit, sino nga yun? Si Catriona Gray. To look at the silver lining. Anak ng tinapay, may pa-silver lining ang tota. Paluin kita sa, kita mo. Google din naman yung iba. Ano kaya yung silver lining? Well, anyway, sabi nga there are always two ways to look at things in life. Kung imudon mo, sabi nga kung imudon mo ang baso na nasa tunga lang ang tubig, there are two ways to look at it. First, kung negatibo ka, ang pag-imod mo, that is half empty. Kung positibo naman ang pananaw mo, that is half, half full. The difference between optimistic and pessimistic point of view. Ang negatibo ng positibo na pananaw. Kung from time to time, negatibo na lang ang pag-imod mo sa kinabuan, what would you expect? Pati yung ilong mo mukhang negatibo na Plat na plat, gano'n. Walang plat. Ayan. But on the other hand, mga karamanghod, kung istudyaran tabi nato, sinmayad, while gusto nato man punahon, ang mga malain na nangyayari sa palibot nato, importante na pinupuna rin natin. Pero sabi ko nga let's at least try o subukan nato punahon ang mga pangyayari on a more positive, on a more constructive way. Konstruktibo na pananaw. Meaning, sabi, mayon ngesin mga inihimo na di anis sa barangay. Or meaning, mayon ngesin mga unintentional or honest mistake na nagaganap sa purok niyo. Diri lang basta kuta pansino nato ang mga kasalaan. As much as possible, we should prepare also kung ano tabi ang mga tama na dapat na isuggest nato. Kasi kung ang gusto lang nato, magpuna lang nan magpuna, anak ng tinapa, wala ka nang nagawa, kundi, di ba? Masyado na lang nagiging destructive mo. Di ka na nga nakatulong. Naging negative vibes ka pa. O negative spirit pa ang nangyayari sa imo. Right? So,
Aninhurong ko nato tabi, ano? An sa ato in nanong guys ini in sa suggest. Let us look at things in a more positive way. Wala naman mali. Diri ko yung sasabi na mali na pumuna. Ang mali, ang katuyuhan mo lang sa pagpuna mo o pagsitar nimo, san sa imo kapwa, san sa ato gobyerno, san sa ato institusyon, san sa ato society, negatibo ang pananaw mo, negatibo ang komentaryo mo, but you yourself cannot offer a more positive o kung ano na positibo na solusyon. So, para ka lang ano yun ang dapat na yung gagahoy na utak talang ka. Ha? You look at things in a negative way, dahilan negatibo man ang pamati mo sa sadiri mo. Mostly, mga karamangod, ano? Ini na mga klase ang tao na ini. Kaya ini na magpunasin na, what do you call that? San susugad sini na paagi, plainly because sira wala man sin sense of accomplishment or sense of nanonggal sini mga positibo na nangyayari sa buhay nila. So di inihimo na lang nila parang sige damay-damay. Pangit ka, di pangit na rin ako. Pwede ba 'yon? Pwede ba 'yon? Pangit ka, dadamay mo pa ako. No, what I am saying, pangit ka na nga. Sabi ni kasama Andrew E. Ano ba tayo napunta sa pangit? Good morning po sa mga kasama namin pangit. Love you. Dapat ipagpasalamat nilang mga pangit tayo. Kasi kung wala tayong mga pangit, paano sila magiging pogi? Di ba? Paluin ko. Ewan ko ba? Sandali, greet muna natin to. Batiin ko muna. Good morning muna po kan Miss Cathy Guyala, sulit. Okay to. Pag nanonood to, sulit na sulit. Baskirautin mo. Sulit siya. Morning po sa iyo, ma'am. Good morning po. Pa-shoutout po sa mga kaurupod na staff sa Sabang po. Thanks and happy weekend. Ayan, happy weekend din po, Miss Cathy Guyala. Ayan, sulit. Ano kaya nito si Attorney Mitch Sulit? Oo. Si Ma'am Katrina E. De Leon. Estabaya ito eh. Good morning, shoutout po. Shoutout, Lods. Kumusta ka po dyan sa Middle East? Si classmate, pa-shoutout boss sa mga kabatch 98. Ayan, kay classmate Engineer Jeremy Claridad. Yan, idol ko yan eh. Meron pa ba? Ay, pa-shoutout, Papa Ritz. Kay Sir Jeronimo. Ay, kay Sir Jeronimo Rosal. Ito yung kapatid ni Governor Noel Rosal ng Albay, tama ba? At ni bayaw to ni Ma'am, ano bang pangalan ni Mayor Rosal ng Legazpi? Babae. Ayan, si Sir Kokoy Ramoso. Good morning. Boss, pa-shout out from South America, kita mo. Ayan, si Idol Gary Gacosta. Kasama ko yung dati sa Los Trios Iridos. Kasi puro kami PWD. Ano mo ba yan? Yung isa, si kasamang Norbin, medyo ano yung kamay niya eh. May kulang. Ito naman si Sir Bruce. May sobra. Pero idol ko yan, ha? Ano ba, ano ba, kilala mo to, di ba? Oo. Yung pangalan niya Bruce. Ang apelyido, Cad. Kaya Bruce Cad. Good morning sa'yo, Lods. Love you! Miss na kita. Ayan. Tondo, Manila. Oy, shout from Tondo, Manila. Si Sir Gary Gacosta. Si Sir Victor Russell Makabuhay Gugulin. Ayan. Happy birthday, buddy. Shot puno. Sino na buddy? Ha? Habang may kasulog, sila ang nasa tuktok, hindi matatapos ito.
Anyway, kay classmate din, Tito Aga, naghuhulat tabi, si Lota ng Roche Saide. San shoutout mo? Ayan, si Ma'am Lota Onasan, si Principal Lota. Tsaka si Attorney Roche Saide. Hello sa'yo. Tapos, si Kapitan Alder Dumasig Gloriani. Magagalit sa'yo si, ayan. Shoutout pa di, good morning. Sige. So, we were talking about, mga karamanghod. Ayan, ito na po, balik tayo doon sa huntahan natin. Sabi natin, masyadong negatibo. Last week, yun din yung pinag-uusapan natin, hindi makamove on sa mga bagay-bagay. Parang ito, kita mo si Ma'am Maurino, kay move on na agad, ha? Mahirap dyan pag nag-move out ka na. Ay, bago naman po mga si Ma'am Amara Joyce Lerio Balbin, ha? Hello, sir. Hello din po sa'yo, ma'am, ha? Oy, pa-shoutout kayo ng pa-shoutout. Please naman. Yan. Marami tayong pinagkakagastusan, Paano naman, pa-subscribe naman mga tropa peeps, ha? Hanap nyo na lang yung Advocacy TV sa YouTube, ha? Konti lang, grabe naman kayo. Shout out. Hahanapin ko talaga kayo mamaya. Tapos pag wala kayo doon, kayo topic ko next week. Tinakot Pwede ba yun? Meron ka na bang nabalitaan na tawag dito? Dumami yung subscriber kasi tinakot yung mga nanonood sa kanya. Sige! Ang hindi mag-subscribe, topic ko sa Saturday. Ayan, good morning. Uy, kay Panang Albert Vidalio sa Kabarawan. Sabi ni Ma'am Arlene, big time na ko ni Tito. Ano ka ba? Grabe ka. Big lang, walang time. Ewan ko ba? Morning po, shout out kay Ma'am Joma Mechoro at kay Idol Lon Abal. Ayan. Si Sir Marciano Hugo is also watching us. Thank you for joining the program. Anyway, balikan ulit natin yung kwentuhan natin mga idol, ha? Hoy, bago ko makalimutan, shout out muna pala dyan sa Kalayayaling sa Bayocas Restaurant, ha? Pag ayaw mo, pagbusog mo, gusto mo matulog, ha? Tulog lang, ha? Usap lang, 3 hours. Diyan kayo sa Bayocas Lodge. Usap lang. Presko dyan. Bawal dyan ang marites. Pero kung Merkules, Webes, Bernes, okay naman. Sorty. Ayan, meron pang text sa atin. From 0938 871 blank blank talaga, ha. Good morning po, Padiaga. Na-miss ko ang boses mo. Pa-shout out po kay sino yun? Kay Kapitan. Ito. Paano ba to? Wala sa bundok. Naka-ML pa kasi ako. Kay ex-kapitan. Pa-shoutout kay ex-kapitan Chuk Giming Hernali Bitangkor, San Barangay Antipolo. Sa shoutout po sa taga-Antipolo, TY Tabi. Ayan. Thank you rin, idol. Alright. So, ayan, basta pagkakain nyo, pwede naman, tulog muna kayo dyan sa Bayocas Lodge. Ha? Tulog lang, usap lang kayo dyan. 3 hours talaga ulit, ha? Dali lang. Pag hindi nyo na kaya yung usap at wala nang masabi, pwede ungol na lang. Hindi nga kasi, siyempre ganito, wala ka naman masabi. Ha? I can't say a word anymore. Pwede rin kayo mag-pray dyan. Ha? It's a matter of choice kung anong gagawin mo, diba? Pray ka dyan. Oh God. Hinaninig ako mga prayers kaya dyan. Kaya talaga kung ano-anong pinag-aano nyo, ha? Yan. Give it. Pwede ka. Parang yung bata nagtanong, Mami, ano nga nire-request mo? Binigay ba ni God yung request mo kagabi? Bakit? Narinig kita eh. Oh God, give it to me.
Anyway, mga kamanghod. Kung saan-saan tuloy tayo napupunta. Ala, sige. Pagkatapos nun yan ng prayer party, pwede kayong kumain dun sa sa Bayocas Restaurant. Ay, kung sa bagay, sa Bayocas Lodge, pwede ka rin kumain dun. Toto'y makinig ka, huwag kang magpagabi. Baka pagkamalangkat. Hindi kaya ka dun, order ka muna sa Bayocas Restaurant. Doon mo kainin sa Bayocas Lodge. Nang di mata. Tapos pwede rin bili kayo diyan sa sa tapat nila. Meron naman bago si Boss Wilson, meron ng bagong Bayocas store naman. Dami pa. Meron silang Bayocas water refilling station. Dami na. At ang hustisya. Susunod gagawa na to ng Barangay Bayoka. Hindi Municipality of Bayoka. O, tatayo siya ng maliit na doon. Munisipyo. Kasi maliit lang. Siya yung municipal mayor. Love you, Kuya Wilson. Siyempre, ayan. Good morning pa day. Good morning po kay Sir Reynan de Vera. Of course, kay Sir Gabi Gobris. Good morning, Idol kong Pogi. Mas Pogi ka, Idol. Shout out, Bulan. Galing po kay Ma'am Katrina Estabaya de Leon. Yan, marami pa. Ay, di ko pa nababati yung aming palang poging general manager. Good morning. Baka iwan na tayo ni Boss Edwin Hernale, ha? Ayan. Marami ang Salamat nung nakaraang at ang hustisya. Saturday. Para lang sa mayaman. Si Ma'am Michelle Porcalia Bisit is also watching us. Anyway, alright. Hindi tayo matapos-tapos dun sa kwentuhan natin. Dami natin pinag-uusapan eh. What I am merely telling you guys, simple man lang po. Maraming naglilitawan ngayon. Makita nyo kahit sa radyo, maririnig nyo kahit sa radyo, may maririnig ka. Ang aga-aga, namumuliti ka agad. Di ba? Sa TV, marami din. Kakaupo pa lang ni BBM. Sasabi, 20 pesos na yung bigas, itlog. Itlog pa lang. Meaning, I would always understand na talagang karapatan ng taong bayan maghanap ng serbisyo. Pero, perhaps it is also our duty o obligasyon din po nato siguro na tagaan man sin karapat dapat o tama na panahon ang sa ato po mga nanunungkulan para po maimplementar ang kaniratabi mga advokasya. Or otherwise, kung nasa lehislatura man. Kasi in the three branches of our government, ang three branches po baga, an executive, of course, an legislative, and the judiciary. Ang judiciary, career service yan eh. Wala namang ini-elect na judge, di ba? Pero yung legislative and our executive are all elected officials of our government. So niyan, mga karamanghod, maski nasa lado sa lehislatura or ehekutibo, siguro it's not time naman para pumuna agad tayo. In fact, mga karamanghod, dapat po siguro we become more encouraging at this moment in time. Kasi aram mo, sabi ko nga ni sa nakaagi na Saturday, kumbaga, hali pa lang kita sa gera. Hali pa lang kita sa madugo na labanan. The worst part of democracy, mga kamanghod, is our process of election. Kaya lang, parte ng sistema yan eh. Bahagi talaga yun sa sistema sa any democratic society. Nano kay sabi ko, mapait na bahagi sa demokrasya ang eleksyon. Kasi nagkakaigwa kita sin temporary na pagkakabaha-bahagi. Dapat nga ni i-emphasize nato temporary kasi diri man dapat panghabang buhay na magkakadiskusyon kita over an opinion. Sabi ko nga ni, let us become more politically mature na ang mga bagay na pinagdidiskusyon na nato or pinupuna nato, dapat siguro mga karamanghod,
maging, sabi, positibo ang pananaw tasin mga bagay-bagay. In what way, mga karamanghod? Simple. Well, kung ang intensyon talaga nato, the very reason, kaya kita nagpupuna, kaya kita nagdidiskutir. Dahilan ang katuyuhan nato, makuha nato ang pinaka-the best na serbisyo para sa ato mga karamanghod. Dahilan para makuha nato tabi ang mga pinakadaanis or mga mayad na programa na mahatag sin magayon na direksyon san sa ato tabi komunidad. Diri ta na kaipuhan na bagan magtanom sin kulog san buot or magkaigwa sin personal ng isog sa ato mga kadiskusyon. But rather, mga karamanghod, dito man sa mga tao na medyo na sabi nga ni in any contest naman, mga karamanghod, sa diin naman sa magkaiba na opinion, wala man dun sin pareho dapat gana, wala naman sin sugad-sun eh. Remember, ang kapangganahan, mga kamanghod, ang inahanap nato, ang objective nato, ang pinakakatuyuhan nato, ang makuha nato, ang pinakadianis. I am not saying na ang opinion san iba malain. What I am saying, dapat kuta ang tuyo nato hanapon ang pinakamayad. Nandiri nato impepersonal ang mga bagay-bagay. What we ought to do, mga karamanghod, sabi ko nga ni, dahilan san mga pagtanom san kulog san buot, nagkakaigwasin mga negatibo na impact, ayun, hindi na nakamove on. Naging negatibo na intiro na kaniya kaisipan, ang kaniya espiritual na pananaw, ang kaniya moral na pananaw, puro na negatibo. Pati utot mo, negatibo. Di ba? So, ang dapat nato himuon, kung magayon talaga ang intensyon nato, right then and there, pagkatapos ang napili nato or na-determine nato kung na mas mayad ang opinion san sa ato tabi kadiskuter o kadiskusyon, we would immediately submit o masumitir tulos kita sa mas dianis na kaisipan. Kaso masyado mong personal at negatibo ang iyong pananaw. Maski aram mo na, natama ang kaistorya mo, wala sin puwang, wala sin lugar para akuon mo ang mga matanos niya na proposal just because pinersonal mo masyado. Just because negatibo ang pananaw mo sin bagay-bagay. You are never a responsible citizen. Kasi ang responsable na syudadano, mga karamanghod, obligasyon na nato ini sa ato komunidad eh. Let us explore things. Hanapon ta. Dapat di kita nagpapamunay sa ato tabi na passion para hanapon ang mas mga pinakamayad na bagay or kadianisan para sa ato sa syudad. That's how things are supposed to be. Di ba? Kasi mabibiling ka dito sa kahon o sa kulungan o sa makakadena ka dito. Sabi nga ni, nakatali ka. Sa tanikala ng negatibong kaisipan. So wala ka magiging progress. There is no growth. Personally and pati sa community. Pag di ka nag-grow, di ka nakaambag sa komunidad mo. Di ka na nga nakadanon, pabigat kapasan komunidad. I am talking about this, mga kamanghod, because there are so much things na kaya nato himuon. And we both agree. Pareho kita nagkakasundo. Nagkakasundo kita na daghanon ang problema sa kinaban. Not just our municipality, not just our country, but the entire sea of humanity. Daghan ang dumdumo nato na problema. Diri lang sa diri mo. Kasi we are all connected with each other. If we can only imagine, nasaro lang na island ang Istaranta. Ang hatsing mo dito sa timog, may epekto dito sa hilaga. Sabi, ang utot mo sa silangan, abot ang baho sa kaluran. Di ba? So, we all live in the same world, mga karamanghod. So we better start caring for each other.
Ini, tagang ko lang ini. Ini ehemplo na hinatag sa ako ni, kilala mo idol si Sir Edgar Gamba Hino. Ayan. Sabi ni Sir Edgar Gamba, sa buhay ngaya, kaipuhan ngaya, mayong kasing 3A. Nagdako ngaya kami prime pano, diri man kami mga mayamanon. Diri man kami mga mayadon sa klase kunano. So, nang hawak lang ngaya ako sa 3A. Nano ngayon na 3A? Una ngaya, ang ambisyon. Ang tao, dapat ngaya may masarig ka na ambisyon. Kasi, maungaya ini ang mag-fuel sa imo or magiging makausong sa imo para mag-move forward ka. Ang ikaduwa ngayon ay, maungay yung gagawin nato na aksyon. Wala silbi ang anano man na ambisyon. Kung wala kasin, aksyon. Magkakambal niya yung pirmi. Intiro na ambisyon, dapat may aksyon, maski sa day na bagay, maabot ang panahon. Parang yun siyang pagtindog simbalay, pangarap mo, mayad na balay. Batugan mo ngayon sa sarap na hollow blocks, may aksyon ka. On a day-to-day basis, maabot niya ang panahon, mabibilog mo yung nabalay na pangarap mo. So, aksyon. Ang ikatulong ngayon na agarwood. Kay puwan nga, may yung Pwede lang. Ay puwan nga, may yung isin agarwood. Di bangon. Dire, paano si Prime Edgar? Ini na Silvitec. Mabagay na unlicensed na agarwood plantation din sa Antipolo. Pero ang ikatulo pa lang niya na letter A, ang gagawin na abilidad. Kay puhan nga maabilidad ka man. Kasi kung wala ka nga abilidad, may ambisyon ka, may action ka, pero wala sin abilidad, diri din niya gihapon, kompleto. Alright. Alright, sa bilog na Pilipinas, 25.3%. Joke. Oras sa bilag ng Pilipinas, 41 minutos po makalisan alas 11 sun pagka-morning. Nagbabalik po ang inyong programang advokasya. Of course, kaupad pa rin niyo tabi. Ang sa iyo tabi mo ingon na servidor. Dito aga lang tabi. Tumapa kung kailan. Sige, balikan ko muna mga kaibigan. Meron tayong mga hindi nabasang mga pa-shoutout, ha? Hoy, kayo naman, pa-shoutout, ha? Please look for Advocacy TV and please subscribe and share, ha? Para naman marami tayong ibang platforms na napagkwewentuhan. Anyway, we were talking about mga karamanghod. Sabi ko nga ni ito na kung magiging positibo lang ko ta ng konstruktibo ang sa ato mga pananaw, there are so much things na pwede patabi nato mahimo. Like for example, ang positibo na pananaw sa buhay, daghanon na nahihimo eh. Unlike the negative ones na paurong or paatras ang mga nagiging akomplishmento, ha? Imbes na makapag-konstruher, ha? Naka-distro sa ugang, mga karamanghod. So, sabi ko nga ni, when you're talking about our society, kasi naano lang ako, madali lang ha, nabuburyong lang ako magparabati or ini na mga tao na wala nang ginawa sa buhay nila, ha? Nakakatawa, may mga kakilala tayo diyan, ha? Maghanap sin serbisyo sa ato. Nang tinapay naman, ewan ko ba. Pero yan na natin, mga ano lang yan, mga sabi nga ni, paepa lang, ha? Wala man sin mga silbi, hanap-hanapan sin kung nano-nanoan sa ato lehislatura, sa ato ehekutibo, ha? Pero at the end of the day, marirealisar mo, wala man sin iba nakatuyuhan kundi mamuliti kahamok. Ni hindi mo naranasan na makahimo sin mga bagay na makadanon sa ato komunidad. Unlike, sabi ko nga ni kanina mga karamanghod, sini na mga pariyo, sini na binalita kanina ni kasaman Leo. In partnership mga karamanghod, residente sa barangay Inararan, an opisyales sa barangay Inararan, an mga miyembro sa 4Ps na yun dun sa Inararan, na pa ba? O iba pa na organisasyon na nagpartisipar
sa inisyatibo sini na grupo sin kanlungan in their very own little way. Sabi ko nga ni, di man kaipuhan ang mga aksyon or ang inihimo nato na pagpapagal o pagpupunyagi para sa ato komunidad, di man kaipuhan heroic or magnanimous or nanong gawin sini dako-dako na bagan na game changer ang tulos ang mahimuan mo. Di ka man inhanapan sa komunidad para magpakabayani ka, na ipaturo mo ang dugo mo, ialay mo ang kaluluwa mo. Di man yun eh. Maybe if you are born with that kind of passion, siguro kung ang sa imo talaga destiny or ang pakadtuan sa buhay mo talaga, pakadto sa, sabi nga ni, preparado ka, sabi nga ni sa ato lupang hinirang, ang mamatay ng dahil sa'yo. O di pa man sugad-son mga karamanghod. What we are just looking, mga karamanghod, ang harag ni sa katotohanan ang gagawin nato. Di ba? Ang day-to-day basis, mo ay nanisasabi ko, tuda mo ang reklamo sa national government. Sige mo, imod, munisipyo, grabe ang mga, nanong gahas ini, ang mga red tape doon, grabe ang mga maraot na inihimo sa mga opisyalis sa munisipyo. Pero mga karam, okay man sana yon, kay kung ang pagpupuna mo, ang katuyuhan mo, ma-remind ang sa ato opisyalis, that they should act accordingly because the people are watching, or ang mga karamanghota, nakatutok ang tagabulan sa kanila kada aksyon, then that is good. Pero kung ang tuyo mo, manglibak ka, kay maayo ka na namang kwarta, anak ng tinapa ka naman, bigyan mo naman pahinga yung bayan ko. Daghanon na magbuto adidi. Kala mo mga kabuting sumisipot, lalo na kung kapanahunan sa eleksyon, maburuto kay madirilin siya. Mariribok sa komunidad. That's why mga kamangho, sabi ko nga ni dati, ang nagraraot man lang san hanay, san sa ato tabi na mga nasa media, kita mismo. Because of the practice that what we call ACDC, attack and collect, defend and collect. Habuunon tanang gagahoy kita ng mga bayadan, pero the reality of which, naimod nato. Mapapansin mo ang praktisan kadaghanan na practitioner, media practitioner. Yun lang sa kanila practice, dahilan maon pa na sa pagbuhay. Mga abusado pa. Di mo lang mapagbigyan one time, minsan ka sa ako. Grabe ang hangay. Kala mo, mga santo na hindi rin nagkakasala. So, nagiging negatibo ang impact sa ato komunidad. Sabi ko nga this is a very early stage in our society para mamuliti ka kaniyan. Sabi ko nga hali pa lang sa pakikipagbaka, hali pa lang sa pakigiraan sa ato mga karamanghod, dahilan sa proseso sa eleksyon sa ato demokrasya. Sabi ko baga kanina, an opening statement nato, sa pinakamapait na bahagi sa ato demokrasya, ang eleksyon. Nakay, batuhan ng akusasyon Sabi ko nga magkaamigo, magkamanghod, mag-asawa, naghihirira dahilan sa issue politika. As much as possible, habo ko nato sa sistema na yon, kasi habo nato na nagkakabiri agbiag ang kaburuton sa ato kapwa tagabulan. Because there is no way we could achieve anything. Wala kita mahuhumanan kung kita tabi mismo sa sadirita. Diri nato maagihan ang lugar o puwang sa puso nato para kita magkasararo. In kakantsawan talang, in titinawan talang, in mamaliit nato, in lilibak nato. The message of unity. Mayon sin partido na naggahoy son. Kaya nga nang gawin nila, unity. Pero maotabi ang realidad, maong kaipuhan sa ato komunidad, maong kaipuhan sa ato bansa ang pagkakasarayo kasi maski anano na problema, maski nano na struggle, maski nano na sakit ang pwede nato agihon, there is no way na diri nato gagahumon kung kita nagkakasaro bilang tagabulan, bilang Pilipino. So that is the message that we want to convey.
we try to become positive in every angle sa buhay nato. We strive harder than we can. Maging pananawan, panalmingan nato, sangaran san sa ato tabi bungto, san sa ato komunidad. Mas sa sugad na lang tabi, so na paagi maging kamanghod, mga kamanghod. Ha? Maging matibay ang sa ato paninindigan, sangaran tabi, sa pagdanon san sa ato komunidad. So what we can do, sabi ko nga ni, kung mayong kita sin positibo na pananaw sa buhay, ang unahon nato mga karamanghod. Di ka mo nangingirhat. Natuda mo ang libak, si gobernador, si senador, si presidente, si kagawad, si tanod. Mga rantatado sa kanila serbisyo. Pero, mga kamanghod, bilang ama sa sulod man sambalay, bilang saro na personalidad na nagkakaigwaman sin obligasyon para sa kanila tabi sa sosyedad, ano? Wala ka din inihimo. O bakit di mo rin sitahin yung sarili mo? So what I am telling, an inaayo sa imo diri man ang dugo mo. Diyo lang na panahon, diyo na atensyon, tunay na pagmakulog sa ato komunidad, mao lang yun ang inayo sa imo. And you are bringing about, you're bringing change. Naabot na ning gagahoy mo na pagbabago, saday-saday lang na bagay pa. Kasi ang mensahe sa pakikipagsumaro, sa advokasya, sa pagdanon sa ato komunidad, yun na mismo sa imo. Alright?